So mga sangkay, wala na po itong atrasan, itong gagawin po ni President Donald Trump na pagpapalayas po mga sangkay sa maraming mga taong naninirahan sa bansang Amerika na illegal. Ang problema dito, maiipit po yung mga kababayan natin. Hello, what's up? Mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat. This is me, Sangkay Janjan. I am back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Naway okay lamang po kayo. At ayan, mga sangkay, today pag-uusapan po natin itong mass deportation na isasagawa ni President Donald Trump. Wala na po kasing atrasan to eh. Talagang mamaya pag-usapan po natin yan. But anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Para syempre, mapabilang po kayo sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Huwag nyo pong kalilimutan. Alright? So ayun na nga po mga sangkay. Ito po, ay mga solid sangkay pa lang nanonood, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay. Kasama po inyong mga lugar. So, eto mga sangkay, mga Pilipinong illegal na nananatili sa Amerika, pinapayuhang umuwi na. Para ano? Para hindi ma-deport. Kasi once na ma-deport, ang pagkakaalam po natin, mahirap na po makabalik sa bansang Amerika. Kasi mayroon ka ng kaso eh. So, ganun ang mangyayari, mga sangkay. So, much better na umuwi na lang daw muna. Kasi yung iba dyan, mga sangkay, naghihintay na lang naman po talaga ng kanilang mga papel, dokumento para sa kanilang pagstay sa US. So, tingnan po natin ang report. Hindi pa nga nakakabalik sa White House, pinaplano na ni US President-elect Donald Trump ang pagpapadeport sa maraming unauthorized immigrants sa Amerika. Ayon kay Trump, magdedeklara siya ng national emergency at gagamitin ang kanilang militar para ito'y ipatupad. Ayan na ha. Klaro na po sa mga kababayan natin na nasa US o yung mga kamag-anakan nyo dito sa Pilipinas. Gagamitan po ni President-elect Donald Trump ng militar. Then magdi-declare ng national emergency. Nakapandamay po talaga dito mga sangkay yung mga ibang lahi na pumapasok sa US na doon po dumadaan mga sangkay sa border ng Amerika. Doon po mga sangkay, sinisira po nila yan o di kaya inaakyat po nila mga sangkay. Sino ba naman ang Pangulo na hindi magagalit? Maliban na lamang po itong mga naging presidente ng Amerika na hawak po ng deep state. Pero itong si Donald Trump kasi, wala pong may hawak dito. Siya po talaga yung nagpapatakbo sa Amerika. Panahon kasi ni Biden, alam niyo na kung sino yung, alam na po natin siguro, kung sino yung big boss nun, yung deep state. Sila po yung kumukontrol mga sangkay sa US government. So pagkakataong ito mga sangkay, mahihirapan po talaga yung mga kababayan natin kung nasa aling hindi po sila uuwi mga sangkay. Lalo po silang maiipit dito. Bati sa datos ng US Homeland Security na kinalap ng GMA Integrated News Research, nasa 300,000 ang unauthorized Filipino immigrants sa Amerika. Imagine niyo yan mga sangkay. More than 300,000 na mga Pinoy. Unauthorized immigrants, ibig sabihin illegal, walang papel, walang dokumento, nandun sa US. Karamihan dyan, naghihintay na lamang po ng dokumento nila na maaprubahan ng US. Subalit, pinili po nilang manatili na po sa Amerika. Kaya nga lang, ibang-iba po ito ngayon, guys. Dahil ang presidente ng US ngayon is, ang policy po niya, America First. Ibig sabihin, delikado po yung mga kababayan natin dito kung pipiliin po nilang manatili. Unang sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na mas mainam na umalis na ngayon ang mga unauthorized immigrant para pwede pang makapag-apply at pumasok ng legal. Diba? Umalis na. Umuwi na para makapag-apply pa. Kasi kung hindi, naku po, magkakaproblema yung papel nila. Magkaka-error na mga sangkay. Kapag kasi na-deport, maliit o wala ng pagkakataong makabalik pa sa Amerika. Diba? Nakausap na raw ni Pangulong Bongbong Marcos si Trump kahapon. Kinamusta raw ni Trump ang ina ng Pangulo, si dating First Lady Imelda Marcos. Kasi nga, kaibigan nga po, family friend, mga sangkay, ni Trump ang
Ito pong si First Lady Imelda Marcos. Ibang klase din to si Imelda Marcos no? At tinalakay rin ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Ayon sa Pangulo, hindi nila napag-usapan ni Trump ang issue ng mass deportation, pero naghahanda na raw ang ating gobyerno. Wala, hindi mapapakiusapan ata si Donald Trump mga sangkay about dyan Kasi yun po talaga yung pulisiya niya po na gagawin. Kakaroon ng mass deportation, ang pagkakaalam po natin mga sangkay, titingnan lahat ng tao sa US. Kung talaga bang may documents. Kapag wala, makakalaya sa Amerika. We didn't talk about that. It was just a congratulatory call. But of course, our ambassador is already working on that. Ang problema, ito po yung problema mga sangkay. Ayaw pong umuwi ng mga Pinoy na nandun. Nagmamatigas po talaga yung mga kababayan natin. Sinong nakausap ng News 5 ang isang Pinoy na pipiliin pa rin manatili sa Amerika kaysa umuwi sa Pilipinas? Paano yun? Kahit naman sila manatili doon, mapapauwi pa rin sila. Ang matindi doon, mas mapapauwi sila na sa pilitan, mga sangkay, magkaka-error po yung pangalan nila. Kasunod yan ng planong mass deportation sa mga hindi dokumentadong naninirahan sa Amerika. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Higit 2 dekada na sa Amerika si Eric. Tagal na no? Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang legal na papeles para manatili roon. Naku po, 2 dekada, 20 years. Tapos wala pa rin legal na papel. Kahit undocumented, nakakuha pa rin siya ng trabaho bilang parking boy sa Daly City, California. Dito naman po sa Amerika, basta masipag ka lang. Masipag ka lang, merong kabuhayan para sa'yo. Pag-park ka ng mga sasakyan, magtinda ka ng kung ano-ano, mag-serve ka sa mga restaurant na maaaring tumatanggap ng mga undocumented workers na kamukha namin. Ang mga katulad ni Eric ang target ngayong matulungan ng Department of Migrant Workers. Kasunod ito ng panukalang mass deportation policy sa ilalim ni US President-elect Donald Trump. Ayan marami sa ating mga kababayan ay makikipagmatigasan pa rin. Anong opinion nyo dyan, mga sangkay? Pero walang sisiyan kung halimbawa na lang talagang sapilitan silang mapalayas, walang sisiyan dyan, mga sangkay, kasi batas po yan ng Amerika. Sa record ng DMW, 370,000 ang mga Pilipinong walang dokumento sa Grabe, Estados dami, Unidos. Pero si Eric hindi uuwi dahil sa takot na makadagdag sa bilang ng mga naghihirap na Pinoy sa Pilipinas. Yun lang, yun ang problema. Alam nyo mga sangkay, dito na kinakailangan o papasok yung economic chacha. Sana po maaprubahan na yung charter change. Kasi yan po yung solution para dumami ang trabaho. Kasi kung sakaling mapipermahan na po yan, maaprubahan yung economic charter change, ibig sabihin, mabubuksan na po yung ekonomiya natin sa mga dayuhang negosyante. Dadami po yung mga dayuhang negosyante sa Pilipinas, dadami po yung kumpanya, kapag marami na pong kumpanya, dadagsa po yung trabaho. Tataas yung sweldo ng malala. Yan yung solution para yumaman ng Pilipinas Alam nyo, kaya mayaman yung Singapore, kaya mayaman na po yung China, at iba pang mga bansa dito sa Asia. Bakit? Anong ginawa nila? Hindi naman sila mayaman agad Ang ginawa lamang po nila, binuksan po nila ang kanilang bansa sa mga dayuhang negosyante. Sa Pilipinas, kung mayroon mang dayuhang negosyante, mangilan-ngilan at mga na po yan, mga sangkay, mga sapilitang nakapasok sa Pilipinas. Maliban dyan, mataas po yung kanilang quality ng kanilang mga produkto o di kaya naman mga sangkay, mababa yung pasahod. Kasi yung impluensya nga po ng mga oligarko. Di ba binabarat po ng mga oligarko yung mga kababayan natin sa pasahod? So ako mga sangka, ito lang naman ang masasabi ko. No? Para po mawala na ang takot ng mga kababayan po natin na mas pinipili po ang magstay sa ibang bansa sa kabila po ng delikadong sitwasyon dahil wala pong trabaho na maayos sa Pilipinas. Sana po to our dear senators, since nasa inyo na yung economic charter change, tapos nang maaprubahan sa lower house, sana ituloy nyo na yan. Wag na sana kayong pumabor pa sa mga oligarko. Kailangan ng mga Pinoy yan. Kita mo bakit ayaw nila umuwi sa Pilipinas kahit delikado sila ngayon kay Trump?
Bakit? Walang trabaho sa Pilipinas. Kung may trabaho man, naku po, sa pilitan. Tapos, mababa pa yung pasweldo. 640 plus na pasahod per day. Diyos mo yung marimar, ang makakapagpataas ng pasahod talaga, yung mga dayuhang negosyante. Mangyayari lamang po yung taas, hindi lang doble, triple na pasahod, kung yung mga dayuhang negosyante papayagan na po na magnegosyo dito sa ating bansa. 100% ownership. Mangyayari lang yan kung magkakaroon ng economic charter change. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito na marami sa ating mga kababayan ayaw pa rin pong umuwi at delikado na po ang buhay nila doon, mga sangkay, sa Amerika dahil nga po sa papasok si President Donald Trump. I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Ayan, magaganda po yung mga topic natin dito, mga ginagawa nating content. So, hanapin nyo lamang po sa YouTube. I-type nyo lang Sangkay Revelation. Kapag lumabas na sa YouTube, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.